ka-Tunying at ka-Jerry. Dos por dos. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras 6:03. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. San mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Tuesday, May 19, 2026. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Mahigit sa 32,000 bagong teaching positions inaprobahan ng DepEd para sa school year 2026-2027. Presyo ng kerosene may rollback, gasolina at diesel tataas. Halaga ng piso kontra dolyar sumadsad sa 61.75 sa unang trading day ng linggo. Cayetano, Senate President Alan Peter Cayetano nananatiling Senate President, kudita hindi natuloy. Pinakabatang miyembro ng gabinete itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos sa DBM, Department of Budget and Management. At nanay, patay, 2 anak sugatan sa landslide sa Rizal. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Anthony Taberna, ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita. ACS Good News. Abay, good news nga ito. Dahil meron pong mahigit sa 32,000 new positions ang inaprobahan para sa school year 2026-2027, isang hakbang ng gobyerno para mabawasan ang workload ng mga guro sa mga public schools sa buong bansa. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, ay halos 33,000 pala ito. Ito ho ang eksaktong bilang, 32,916. Oo. So pag ini-round off ito, 33,000 ito, mother. 33,000, halos 33,000 new teaching positions ay itatalaga po sa iba't ibang antas ng pag-aaral kabilang ang kinder. Ayan. Meron din sa elementarya, meron din para sa high school, meron din para sa senior high school at maging sa alternative learning system o sa ALS. Sinabi po ni Secretary Angara na isa itong critical na hakbang sa pagbibigay ng structural support na kailangan upang makapaghatid ng dekalidad na edukasyon. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na bigyan ng prioridad ang kapakanan ng mga guro at itaas ang kalidad ng basic education sa bansa. Una rito, humirit ang DepEd sa DBM o Department of Budget and Management para sa malawakang dagdag na teaching positions bilang permanenteng solusyon upang mapababa ang ratio o yung bilang ng mga mag-aaral sa bawat guro at mapabuti ang pagtuturo sa mga silid-aralan. Ayan. O sa mga teachers dyan yung mga nakapasa na sa LET, Licensure Examination for Teachers. Ayan. Marami yan yung mga nag-aabang ng ganitong announcement na mga nagtuturo pa sa private school, nag-TTS. Oho. Ang dami yung ganyan, yung mga nag-TTS sa mga private school. Bakit ko sinabi nag-TTS? Kasi nga inggit na inggit sila dahil ang laki na ng diferensya ng sweldo ngayon ng teacher sa public schools kumpara sa mga private schools. Mukhang hindi makahabol ang mga private schools
Oo. Kaya yung mga hindi pa makapasok, dahil wala pang bakanting posisyon sa DepEd, andun muna sa private. Yan, nako. Pag hindi nakaagapay ang mga private schools, baka dumating ang panahon na talagang ang punta ng mga mag-aaral lahat sa public schools na. Lalo na kung mapapaganda pa at may improve talaga ang quality, ang kalidad ng edukasyon sa public schools. Ayos yan. Ayos ka, bata. Secretary Sunny Angara. Oras natin, 6:08. Alas 6:08 ang ating oras. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Wag rin kayon. Gising na. At sa atin namang bad news. Bad news kagad, ano? Umarangkada na ang panibagong dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ang good news, ayan, meron din palang good news. Bababa ang presyo ng gas, ayan, yung kerosene. 2.21 ang ibababa sa kada litro ng gas o kerosene. Pero yung diesel ay tataas. Ang diesel po ay tataas 2.82. 2 pesos and 82 centavos ang kada litrong itataas sa diesel. Samantalang ang gasolina naman ay 1.21 pesos. Yan. Batay ito sa tinagdang maximum price hikes at minimum rollback sa presyo ng langis na ipinatupad ng Department of Energy sa ilalim ng State of Energy Emergency. Yun! Nung nakaraang linggo, kinakabahan na ako. Akala ko nasa 7 hanggang 8 pesos nang itataas sa diesel. Yan ang sinasabi natin. Kailangan talagang ipinararamdam ng gobyerno na andito kami. Yan. Alas 6:09 ang ating oras. Maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Muli namang sumadsad sa pinakamababang antas ang halaga ng piso matapos na maitala ito sa all-time low na 61.75 kada US dollar sa unang trading day ng linggong ito. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagbukas ang palitan ng piso sa dolyar sa 61.69 at tuloy-tuloy na humina sa buong araw ng kalakalan hanggang sa tuluyang magsara sa 61.75. Mas mahina ito ng 6 na sentimo kumpara sa naitalang 61.72 noong Biyernes. Ayon sa mga ekonomista, patuloy na tensyon sa gitnang silangan ang isa sa pangunahing dahilan ng paghina ng piso. Ayun ang problema natin, ano? Karamihan pa naman ng mga ginagamit natin na may kinalaman sa petrolyo, sa enerhiya, heavily dependent on currency exchange. No? Kaya habang bumabagsak ang halaga ng piso, nako, yung mga bayarin natin sa gas, sa kuryente, nako po, Oo. Pero yung mga nagpapadala naman, laban tayo dyan. Ha? Sa mga kababayan nating OFWs, ayan, ang ating mga bagong bayani. At syempre, yung mga kapamilya nilang pinadadalhan dito sa atin sa Pilipinas. Ayan, nako, mas malaki ang kita. Oo. Habang bumabagsak ang piso, lalong nadadagdagan ang kanilang kita. Sa mga paming OFW, wala pa tayo dyan. 6:11 ng ating oras. Masantos siya kabasanad sa kayo namin, nagbangon kila. Itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos bilang bagong kalihim ng Department of Budget and Management si UP Professor Kim Robert De Leon. Itinuturing na pinakabatang miyembro ng gabinete ng Marcos Administration. Papalitan niya si Acting Secretary Rolando Toledo na pansamantalang pinamunuan ng DBM matapos na magbitiw si dating Budget Secretary Amina Pangandaman. Bago ma-appoint bilang DBM Secretary, ito pong si De Leon ay nagsilbi bilang Undersecretary sa naturang ahensya at nangasiwa sa Organization and System Improvement and Information and Communication Technology Groups. Bago pumasok sa DBM, naging Undersecretary for Administration and Finance muna sa Department of Transportation. Ayun, ito naman pala marami na ring napuntahang pwesto sa gobyerno. Ayun, kahit na bata pa.
Nagtapos si De Leon bilang magna cum laude at valedictorian sa University of the Philippines, National College of Public Administration and Governance. Siya rin ang nanguna sa 2016 Environmental Planning Licensure Examination. Meron din siyang master's degree sa Urban and Regional Planning mula sa UP at Public Safety Administration mula sa Philippine Public Safety College. Ayan. So ang ating bagong budget secretary, ang pangalan ay Kim Robert De Leon. Oras natin, Engineer Tony Nanggel, 1 minuto na makalipas ang 6:12 ng umaga. Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano, mata na kamo, gising na. Nananatili pa ring Senate President si Alan Peter Cayetano matapos ang bigong kudita laban sa kanya nang magtipo ng Senado bilang impeachment court. Sa kabila nito, inamin ni Cayetano na nananatili pa ring banta ang posibilidad ng counter-coup laban sa kanya. Ayon kay Cayetano, napagkasunduan nilang huwag munang maantala ang normal na proseso sa Senado habang wala pang sapat na suporta ang mga nais magpatalsik sa kanya bilang Senate President. Kung sakaling nagtagumpay ang kudita nitong Lunes, si Cayetano ang magiging pinakamaikling nagsilbing Senate President sa kasaysayan. Bago matapos lamang ang bansa matapos lamang 1 linggo sa pwesto. Hindi na nga Hindi nga nangyari. Hindi nangyari kahapon. Ibig sabihin ba safe na for the remaining days? Malalaman natin. Dahil mukhang ang mga senador ayaw magsikibo ngayon. Ano, Mother? Yuel? Ha? Ayaw magsikibo ng mga senador ngayon. Mukhang may niluluto pa. Aba, may niluluto pa. Kapag talagang ganun lang ang diferensya, 13-11, dalawa lang ang kumabila, aba, bago na naman. Ano? Oo, kaya ang sabi, meron daw arm twisting na nangyayari. Ayan. Oo. Hindi horse trading, arm twisting. Ibig sabihin may namimilipit ng braso. Ayan. Ibig sabihin may nananakot. May nananakot. Ano kaya ang ipinananakot? Ayan. Doon sa mga tinatakot. At yung mga tinatakot, may dahilan ba para sila'y matakot? Ayun. Yun ang tanong. Dahil kung wala namang dahilan para kayo takutin, halimbawa tinatakot ng kaso. Kung kayo naman walang kasalanan talaga at wala namang maibubutas sa inyo, bakit ka matatakot? Pero kung meron ka talagang itinatago at ikaw ay kakaso-kaso, tulad nung mga sino, Mother, yung binabanggit mo na suklam ka? Ang tindi pa nung magsalita nung kala mo santo at nanggagalaiti pa nung sa pagdepensa sa inis na inis. Ramdam ko yung kabusitan ni Mother ramdam ko yung kabusitan mo kanina nung banggitin mo yun talaga naman. Sabihin ko ba? Yun daw ang sabi ni Mother namin din yun ang hindi dapat na tinatakot, yun ang dapat na tinutuluyan. Mario Josep, ayun, kapag meron talagang ganon, may dahilan para takutin. Ayan, pero hindi dapat na tinatakot lang, dapat ay tinutuluyan. PCS Balita. 6:16 ang ating oras. Maayong aga, mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na. Handa naman ang House prosecutors na maglatag ng mga ebidensya sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, nakahanda ang prosecution na iharap sa mataas na kapulungan ang mga ebidensya sa mga susunod na araw para patunayan ang mga reklamong inihain laban kay VP Sara. Giit ni Ridon, nangako ang 11-member prosecution team na sila'y susunod sa anumang direktiba ng Senado bilang impeachment court.
kahapon ay nag-convene na ang Senado bilang impeachment court para sa paglilitis sa Vice Presidente na nahaharap sa mga akusasyon ng hindi maipaliwanag na yaman, maling paggamit ng confidential funds at pagbabanta sa buhay ng Pangulong Bongbong Marcos. ACS Balita. Patay ang 37 anyos na nanay habang sugatan ng kanyang dalawang anak na lalaki ng magulungan ng isang malaking tipak na bato ang kanilang bahay sa naganap na landslide sa Rodriguez, Rizal. Dead on arrival ang nanay habang nagtamo naman ng sugat ang dalawa nitong anak na edad 2 at 12 anyos. Kwento ng isang anak ng biktima, inabisuhan pa sila ng kanilang ina na lumabas ng bahay matapos itong mapansin ang unti-unting pagguho ng lupa. Makalipas lamang ilang sandali ay gumulong na nga papunta sa kanilang bahay ang isang malaking tipak na bato na tumama sa mag-iina na ikinamatay ng nanay. Kalungkot na balita, talaga naman. Susunod! Ano ba ang kondisyon ng ating enerhiya, ng ating kuryente? Tayo ba'y makakaranas para yan ng mga rotational brownout? At meron daw bang dapat na managot sa kakulangan natin ng power reserve? Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. 619. Para di May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plano ng kaldero Tanggaling for everyday Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid Linis fantastic sa metal at plastic Number 1 ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Ay, maganda morning! Ano bang araw today, mga kumbatsero? Sabay-sabay tayo ha. Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit mancha. Kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita.
Kumusta ang mga init sa panahon? Naku naman, talaga namang tayo ay patuloy na binubugahan ng init ng panahon. Kaya naman sobra gano'n na lang ang bill natin sa kuryente. Naku, akong bill ko ngayon tumaas na naman. Kahit naka-solar. Eh siyempre, kapag solar naman, kapag gabi, wala ka naman solar pag gabi. Pag gabi, yung init ng buong maghapon, ang tagal hating gabi na, ang init pa rin sa loob ng bahay. Kumbaga yung nalumlum na init, yung matagal, lalo na yung mga simento, yung simento ng bahay mo na nabilad ng todo, parang paggabi, tsaka palang unti-unting lumalabas, sumisingaw yung init sa simento. Nako. Kaya naman mag-uumaga na. Programa na ni Kong Angel. Gising Pilipinas na. Tsaka palang lumalamig. Tsaka palang tayo nasasarap-sarapan ng tulog. Talaga naman. Kaya naman ang ating bayarin sa kuryente, ganun na lang. Ipinagutos po ng Department of Energy batay na rin sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na agarang ayusin at ibalik sa normal ang mga apektadong transmission lines na nagdulot ng interruption sa ilang lugar sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kaagad na pinakilos ng Pangulo ang DOE para patatagin ang kondisyon ng grid at maprotektahan ang mga consumers mula sa mga power disruption. Nakikipag-ugnayan din ang DOE sa mga power generation company para maayos na ma-synchronize muli ang supply ng kuryente sa sistema. Sa ngayon ay nasa 12 power plants ang naka-forced outage. Ayan 12, forced outage. At merong ilang iba pa ang may reduced capacity. Ibig sabihin yung dapat na pinuproduce nilang bilang ng megawatts, hindi nila napuproduce. Dahilan para manatili sa yellow alert status ang Visayas Grid mula alas 3 hanggang alas 9 ng gabi. Umabot lang sa higit sa 13,000 metric tons ng palay o katumbas ng 62,500 sako ng palay ang nabili ng NFA mula Enero hanggang Mayo. Katumbas ito ng 4.2% mula sa 313,000 metric tons ng palay na target nilang mabili sa nasabing panahon. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, ang kabiguan nila na maabot ang target ay bunsod ng mas agresibong pagbili ng mga private traders. Paliwanag nito, mas mataas ang alok ng mga pribadong traders sa mga magsasaka sa unang bahagi ng taon, kaya mas pinili ng mga ito na ibenta ang kanilang ani sa pribadong sektor. Ganun talaga. Siyempre, ang produkto mo, ibebenta mo sa higher price. Di ba? Para ayos naman ang kita ng mga magsasaka. Ibig sabihin, sa ngayon ay hindi nakakaranas ng pambabarat ang mga magsasaka natin. At ang private sector, ang mga private traders ang namimili. Biruin mo, ano lang nabili? 4.2% lang ang nabili ng NFA. Kailangan sigurong mag-isip kayo ng ibang pamamaraan. Baka kung kailangan yung taasan din ang buying price, kung pwede, para hindi naman tayo maubusan ng pang-ayuda, lalo na yung benteng bigas para sa ating mga kababayan. ACS Balita. Magsasagawa naman ng negotiated sale ang Bureau of Customs para sa mga forfeited goods, gaya ng mga sasakyan, truck, replacement parts, steel tubes at iba pa. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, nakatagda ang public viewing sa Port of Manila May 19 hanggang 21, sa Manila International Container Port sa May 21 at sa Port of Cagayan de Oro sa May 25. Gaganapin ang pre-offer conference May 22 alas 2 ng hapon sa ESS Conference Room sa ESS Building, Port Area, Manila. Ang submission naman ng mga offers ay mula sa Mayo 26 at ang pagbubukas ng offer ay sa parehong araw din, 1:00 ng hapon. Sa ibang balita, kinwestiyon ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima ang umano'y hindi maayos na pagpapatupad ng batas sa mga individual na may kinakaharap na kaso.
Ayon kay De Lima, dapat repasuhin ng ehekutibo ang paraan ng pagtugis sa mga kilalang personalidad na nakakaiwas sa pag-aresto. Dagdag pa niya, hindi lamang si De La Rosa ang umano'y nakaiwas sa batas, kundi pati na rin ang ilang personalidad, maging ang dating Bureau of Corrections Director na si Gerald Bantag at ang negosyanteng si Atong Ang. Pinuna rin din De Lima ang umano'y pagsasapubliko ng mga operasyon ng mga otoridad dahilan para makapaghanda o makaiwas ang mga sospek. Parang may pinatatamaan ka, Congresswoman, ano? Mga malapit na naming mahuli. Ayan, ha? Muntik na naming mahuli. Ayan. Hinamon ni De Lima ang paglilinis ng pangalan ay dapat dumaan sa legal na sistema at hindi sa pag-iwas sa batas. Umabot na sa halos 5.2 million Filipinos ang nagparehistro para sa nalalapit na 2026 Barangay and SK election sa November 2. Ayon kay COMELEC Commissioner o COMELEC spokesman John Rex Laudianco, hanggang sa Mayo 16 ay nakapagproseso ang poll body ng mahigit sa 5 milyong aplikasyon. Pinakamataas ang bilang ng mga registrant sa Calabarzon, sinundan ng Central Luzon at Metro Manila. Kabilang din sa may mataas na bilang ng mga nagparehistro ang Bicol Region at Central Visayas. Noong May 18 ang huling araw ng voter registration at wala nang ibinibigay pang extension ang COMELEC. Ayan ang tama. Lalo na sa mga kabataan natin, doon sa mga bagong botante. Ayan, kayo ang pag-asa ng bayan. Sabi nga yung mga estudyante, yung mga bagong botante, yan ang kumbaga malinis pa, nasa hindi pa tainted, hindi pa polluted ang paninindigan at ang mga posisyon. Maaring sa kanila sila ang maging daan para magkaroon ng tuluyang pagbabago sa politika sa ating bansa. Hari nawa, hari nawa. Sana nga'y ganun ang mangyari at hindi matutunan kaagad ng mga kabataang ito ang dumi ng politika sa Pilipinas. ACS Balita. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita sa pangalan po ni Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay. Asan yung intro natin? Parang head, sige nga. Alin din eh. Ito. Meron tayong tananan. Ito. Yeah. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Napakadali lang manalo, itodo ang volume ng inyong mga cellphone, radyo at TV dahil kapag nahuli namin kayo nakatutok sa DZRH, instant meron kang 1,000 pesos. Hindi lang yan, dahil kapag nasagot mo pa ang aming word of the day, ay mapapasayo rin ang DZRH medium component. Plus meron pang dagdag pa premyo na grocery basket mula sa DZRH Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Kaya tutok na! Yun, tinan mo nga naman, tinan nyo na yan, ginawan pa natin ng magandang intro para ganahan ang ating mga regular listeners. Sa mga sa mga taga Barangay 882. Barangay 882. Parang radio station to, Jerica. Barangay 882. Callejon 3, Santa Ana, Manila. Ayan, andyan ang ating Malacash agent kasama ang Charm Fabcon. Ayun, Purple Eternity. Ayan, lakasan na ninyo ang inyong mga radyo, telebisyon o anumang gadget na ginagamit ninyo sa pakikinig, pagsubaybay sa DZRH nang kayo'y swertehin sa araw na ito. Inuulit natin dyan sa Barangay 882, Callejon 3, Santa Ana, Manila.
andyan ang ating malakas agent nang kayo'y swertehin sa araw na ito at ang ating... Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Ayan, ang ating word of the day ay... Ano raw ito? Salmon. Salmon. Masarap ito, yung salmon. Ano? Yung isda na kulay orange. Yung ba yun? Yung salmon yun, salmon. 'Di ba? Kahit tanong mo kay Kyle, ganun ang pronounce doon, salmon, 'di ba? Yung isda, yung kinakain, lalo na yung fresh, salmon. Hindi pala. Iba pala daw 'yon. Salmon. Ano yung salmon? SUMMON. Ayan, salmon. Senate Impeachment Court summon VP Sara. Ayun. Ipinatawag. Ito hindi basta-basta pagpapatawag lang yung summon. Kasi pwedeng call, ayan, tawag. Pero yung summon na sinasabi na ginagamit ho ng mga hukuman tulad ng impeachment court, patawag sa iyo na hindi mo pwedeng isnabin. Oo. Dahil may kaparusahan kapag hindi mo tinugon yung tawag na yan, yung summon. Ayan. Yan ang ating word of the day. Tandaan niyo yan upang kayo ay manalo ng ating medium component. Pilipinas, ang oras sa hudyat. 6:34. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time check. Now, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Nag-adjourn na ang Senado kahapon nang walang anumang pagbabago o pagpapalit ng liderato. Gaya ng mga naglalabasang chismis. Matapos opisyal na mag-convene ang kapulungan bilang impeachment court. Suot ng 23 senador ang kanilang kulay maroon na robes at sinimula ng proseso sa panunumpa ni Senate President Alan Peter Cayetano bilang presiding officer na sinundan ng panunumpa ng mga senator judges ng impeachment court. Inatasan ng impeachment court ang Sergeant at Arms at naisilbi kay Vice President Sara Duterte ang writ of summons kasama ang kopya ng Articles of Impeachment. At inatasan ito na maghain ng sagot sa loob ng 10 araw. Kapansin-pansin na wala sa impeachment court si Senator Bato de la Rosa na nangawang palihim na lumabas ng Senado noong Huwebes na madaling araw matapos ang shooting incident noong Miyerkules ng gabi. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2 por 2. May team ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hahataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Hi.
Maganda morning. Lamig. Gano lamig. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Humahabol si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? Kayo ba'y nakasubaybay sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court? Yung iba'y mga nakasubaybay, yung sabi, harang. Harang daw. Bakit? Bakit naman harang? Wala raw nangyaring walang aksyon. Ano bang aksyon na inaasahan ninyo? Gaya nga ho nung iba, mukhang may mga nagpakalat kasi ng mga haka-haka na may palitan ding mangyayari kahapon. At ito raw si Senate President Alan Peter Cayetano ang magsisilbing pinaka mabilis na naging Senate President sa balat ng lupa kung nagkataon. Meron pa nga research Nakita mo ba yon, Yuel? Nakita mo ba yung research? Ito, hinahanap ko lang Meron pa lang dati nang umupo na Senate President na umupo lang ng napakabilis na panahon. Teka, asan ba hinahanap ko At lumabas sa mga ito. Itong si Senate President Camilo Ocias na naupo bilang Senate President for only 13 days. Ayan April 17 to April 30 noong 1952. Ayan. Tingnan nyo na yan Galing ng mga nagre-research na mga kababayan natin At ang sabi, mukhang mabibreak ni Senator Alan Peter Cayetano ang record ni dating Senador Camilo Ocias na naglingkod lang bilang Senate President sa loob ng 13 araw. Ayan. Dahil kahapon nga yung mga higing-higing na magkakaroon din ng kudita. Ayan. Pero hindi ho nangyari. Pero pang ilang araw pa lang ba? Mula nung ngayon ay Tuesday. Nangyari ang palitan na yan ay Wednesday. Ilang araw pa lang. Kaya lang meron pa bang mangyayari? Mukhang tatahi-tahimik pa ho ang mga senador. Mukhang may mga gapangan-pangang nangyayari. Sabi nga, meron pang palipitan ng braso. May arm twisting pang nangyayari. Alamin ang mga susunod na kabanata. Shero ng bayan, Katunying Jerry Pero ang lumalaganap ngayon at sinusubaybayan ng mabuti, ang kumakalat ngayon ng gusto ay ituhong naging sagot ng Solicitor General sa Korte Suprema. Yung naging comment ng Solicitor General sa Korte Suprema sa petisyon ni Senator Bato de la Rosa na temporary restraining order o kaya ibasura yung arrest warrant ng ICC laban sa kanya. Sumagot ho ang Solicitor General para sabihing dapat ipatupad ito hong arrest warrant ng ICC laban kay Senator Bato at ang daming mga binanggit. Ang tindi pa lang parang itong si Solicitor General Darlene Berberabe parang may matagal ng kinikimkim na napuot sa kanyang dibdib at ngayon lang siya nagkaroon ng pagkakataon para maibulalas yung kanyang galit at yun ay kanyang binigkas, yun ay kanyang isinulat lahat nung siya ay magsumitiho ng sagot sa kataas-taasang hukuman para sabihing ipa-aresto yan si Senator Bato. Parang ganun Siyempre may dagdag na lang na kaart ng exads sa party ko ho yun. Pero ganun ho ang dating kahapon binasa ko sa inyo yung Asambarini yun na Yuel. Binasa ko sa inyo yung binanggit niya na doon sa kanyang pangangat sa binibigay nilang katwiran kung bakit dapat talagang ipatupad yung arrest warrant. Eto may mga sumunod pa diyan. Ang sabi ho ng Solicitor General Darlene Berberabe,
Senator De La Rosa's position is akin to a person demanding the protection of the law. Ang posisyon daw po ni Senator Bato ay kahalintulad ng isang taong humihingi ng proteksyon sa batas while samantalang refusing to submit to its most basic commands. Humihingi ng proteksyon sa batas samantalang ayaw naman niyang sundin ang batas o hindi naman niya kinikilala ang batas. The rule of law cannot survive if obedience to legal process becomes optional for the powerful. Ayan Ang rule of law daw po ay hindi mabubuhay kung ang pagsunod lang sa prosesong legal ay optional para lamang sa mga makapangyarihan. Ayun, tingnan niyo na yan yung mga salitang yan ng Solicitor General. Ito pa. Pakinggan po ninyo ito, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, kung paanong ito'y kumakalat ngayon yung mga iba't ibang puntong inilabas ni Solgen. The law was never intended to provide an excuse for evasion. Ang batas daw po ay kailanman ay hindi nagkaroon ng layunin na maging dahilan para takasan, nor to become a weapon o kaya'y maging armas wielded only by those with power na hawak lamang ng mga may kapangyarihan. It exists so that even the voiceless dead whose cries never reach a courtroom are not forgotten by justice. Tingnan nyo na yun. No amount of technical reasoning can disguise the absence of justice. Our conscience will know. The nation will know. History will know. Jerry Anthony Taberto sa DZRH. Ang oras po natin 11 minuto na lang 10 minuto na lang bago po ang alas 7 ng gabi. Umaga, alas 7 ng umaga. Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig na. Come on! 5 minuto na lang, alas 7 na. Hindi pala natapos doon yung mga pahayag ng Solicitor General, pati pala doon sa pag-alis sa Senado, meron ding parte doon na binanggit ang Solgen. Pati doon sa pagtakas sa Senado ni Senator Bato, nabanggit din doon sa sagot ng Solicitor General sa Supreme Court para patunayan na hindi dapat bigyan ng relief itong si Senator Bato, kundi dapat itong arestuhin batay sa nilalaman ng arrest warrant ng International Criminal Court. Ang sabi ho ni Solgen ng Solicitor General, his departure in the early hours of the morning, yung kanyang pag-alis sa napakahagang sa madaling araw, was not incidental but a deliberate act to evade his arrest by law enforcement authorities. Sinadya daw ho yan. Flight under these circumstances demonstrate a clear intent to evade arrest and prosecution. Ayun. Yun daw hong ginawang yon sa ganitong pagkakataon ay nagpapakita ng malinaw na layuning takasan ang pagka-aresto at ang prosecution. Kaya ano sabi ho? Sabi ho ng Solgen, until he submits himself to lawful authorities, hanggat isuko niya ang kanyang sarili, he must be deemed fugitive from justice and should not be allowed to seek any relief from the court. Hanggat siya daw po isa ng pugante at hindi dapat na payagang makahingi ng anumang pabor sa hukuman.
Subaybayan natin na ng parang sabi nga sa inyo parang may matagal na kinikimkim. Na ngayon nagkaroon ng pagkakataon si Solgen Berberabe para ilabas ang kanyang mga kinikimkim sa kanyang dibdib. 6:57 ang ating oras. Merong report ang ating RH reporter, BARM Education Minister. Abay, sinibak sa pwesto. Bakit? Dahil sa anomalya, multi-billion. Ay, sus, Mariosep. RH5, Val Gonzalez. Come in, Val! Val? Nawala si Val. At Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Kausapin na muna natin ang chairman ng LTFRB, si Attorney Vigor Mendoza. Mr. Chairman, magandang morning. Si Ka Jerry po ito. Good morning, Ka Jerry. Ay, good morning po. May good news daw ho kayo para sa ating mga public utility drivers, Chairman. Opo, Ka Jerry, we are pushing, po natin yung 10 peso per liter discount, no? As of now, mga kulang-kulang 1,000 gas stations na nationwide ang nagbibigay po ng 10 pisong discount sa ating mga jeepney at UV Express. So, malaking tulong po yan sa ating mga kasamahan, sa ating mga driver kahit paano. In 1 week's time, no, makatipid sila ng 1,500 pesos a week. No? So, sa isang buwan, 6,000 po yan at continuous po yan, dire-diretso po yan. Gaano ho karami ulit? 10,000 gas stations nationwide. Kulang-kulang 1,000 na po. Kulang-kulang 1,000 gas station 1,000. na po. Kulang-kulang. Ang lumalok daw po sa ating programa. Iba-ibang kumpanya ito, Chairman? Opo. Different companies para ma-identify po nila. Meron po silang malaking streamer sa harapan ng kanilang mga gas station para sabihin itong yung gas station nila ay kasama sa programa po natin. 10 pesos na discount per liter sa diesel. Opo, diesel. Diesel lang po. Opo. Ang ating target po muna ngayon, sa ating initial run is yung mga jeepney po natin at mga UV Express. Kulang-kulang mga 140,000 units po ang maapektuhan po rito. Paano po malalaman ng gas station na yung magpapakargang jeepney driver o UV Express ay kabahagi? Lahat basta jeepney driver ba at UV Express pwede nang magpagas sa mga accredited gas stations? Opo, ang ginawa po natin, maganda po ang programa in tandem with DOE and Land Bank, no? Meron po tayong application, phone application po doon. Din-download po natin lahat ng mga plate number ng mga jeepney at UV Express nationwide dito po sa application ng ginawa ng Land Bank. So ang kailangan po lang gawin ng ating mga driver, pumunta dito sa mga accredited gas stations yung kasama sa programa at sabihin lang ho nila yung plate number ng kanilang sasakyan. No? At yung gas boy na po, tinuruan na po sila, ita-type in lang po yung plate number, malalaman na po ang natitirang discount, no? Kung magkano pa discount na pwede kunin ng ating driver. So merong app ang mga gas station. Yung mga driver ho ba meron ding app na ipapakita? Wala na po. Wala na sila pinapakita. Everything is downloaded already po dito sa application na to. So yung ang may awak ng mga app ay mga gasolinahan at doon i-check kung itong magpapakargang ito ay kasama sa program. Opo. Mga gaano ho kadalas, everyday ba na magpapakarga yung driver lagi siyang may 10 pesos discount per liter? Opo, a maximum 30 liters a day. Tapos yun yung pinagbabasihan ng ating 10 peso discount. So pag basta maka 30 hanggang 30 litros po, plus pero kang 10 peso discount from there. So humigit tumulong 300 piso po yun na isang araw na subsidiya na binibigay ng ating gobyerno sa ating mga drivers. So hanggang 30 liters. So kung halimbawa 15 liters lang ang napakarga ngayon, araw na ito ngayon, tapos kinabukasan
pwede ho bang i-claim yung remaining 15 from the previous hindi po. day? Wala akong carry over. Ganun ho ba? Wala akong carry over. Basta kailangan i-consume mo yung 30 liters mo per day. At tama po yun. Oo. So hindi siya cumulative sa mga susunod na araw. Hindi po. Okay, go ahead po, go ahead. Opo, at saka maximum po ng 150 liters a week. 150 liters a week. So 30 days Opo. per day for ilan ba yan? For 1 week ba yan? Tama? For 1 week. Oo. So, depende sa araw kung kayo nakatatakbo, basta 150 liters a week po yun. Okay. Paano ho nakita yung listahan ng mga mga kasama sa program? Meron na po akong lista. Lahat po na may prangkisa na nasa LTFRB po. So, yun po ang aming datos. Yun po ang ating dinownload sa ating application. Wala ho bang favoritism dyan o walang pinili? Halimbawa, ito, mga lagi nagrarally itong mga to Huwag natin isama. Baka ganun. Wala po. Lahat po ng ating mga jeepney at UV Express. Itong simula ng ating programa ay kasama po dyan. Kahit ho yung mga miyembro ng Manibela o Piston, Pedjudap na lagi kayong binabatikos. Hindi ko, wala. Lahat po yan. Lahat po yan. Okay, so sa ilan na ho total ngayon na chairman na covered? Sabi ko nga, kulang 1,000 gas stations po yan nationwide. At marami pa hong nakapila na nasasaling sa programa po natin. Kaya yan ang ating promote sa ating mga region na sana gamitin ng ating mga jeepney at UV Express drivers para makatulong po sa kanila. Sa jeepney driver, so ilan na ang pasok sa program na ano? As I said po, pasok na po lahat. As it stands right now, lahat pasok na nationwide. Nakapasok na po sila, in-enroll na po natin yung kanilang mga sasakyan sa programang ito. Pati ho yung UV Express drivers, lahat na ho sila? Opo, lahat na po yan. Naka-enroll na po lahat ng UV Express at jeepneys nationwide. Sure ho tayo dyan, baka bigla tayo makarinig na, wala kami, ayaw akong kargahan dito. Mga ganon. Hindi, lahat po. Basta meron doon silang prangkisa, kasama po sila. Basta't may prangkisa, yun ang importante. May franchise. So yung mga colorum ay hindi kayo kasama. Iba, Peloro, mga expired na po ang prangkisa, kailangan lang nila i-renew para masama ho natin sila sa programa. Dito po sa Metro Manila, marami na ilan ho ang mga gas stations na nandito sa Metro Manila na kasama sa program? If I'm not mistaken, mga kumikit kumulang, 200 na po yan dito sa Metro Manila lang. At pwedeng madagdagan pa? Opo, continuous. Araw-araw po, dadagdagan po yan. Nationwide, Tapos nakikipagtulungan po tayo sa DOE, identify po ng LTFRB yung mga lugar na kung saan pinakamarami yung ating mga jeepney at UV Express para doon tayo mag-focus sa mga gas stations na nasasabi sa programa. Paano ho ito? Hindi naman lugi yung may gas station, babayaran din sila ng gobyerno? Opo, babayaran naman sila kagad ng gobyerno. Pagdating po sa LTFRB, mga 3 to 5 days, silalabas na po namin yung bayad po sa kanila. So walang dahilan para matakot o tumanggi na sumali sa program ang iba pang mga gas stations. Dahil babayaran din naman sila. Nakakatulong pa, di ba? Opo, at saka asahan nila yung mabilis na pagbayad sa kanila. Hindi ho tatagal po yan. Okay. So ngayon ay jeepney at UV Express drivers. Paano ho yung iba pang transport vehicle drivers? Pinoprograma ho natin, susunod natin yung mga bus naman at saka truck. Kasi wala pa akong sabi ng mga truck drivers natin, nahihirapan na rin po sila sa taas ng presyo ng krudo. Pati yung mga bus drivers po natin na wala po pang ayuda kahit ano. So ito ang dadagdag po natin dyan. Puro diesel muna puro diesel. And then later on na po natin pag-aralan yung gasolina. So isusunod ho itong mga bus. Sa bus madali rin dahil may franchise, may prangkisa din ho yan. Pero paano ho doon sa truck? Meron rin sa prangkisa. Basta humigit kumulang mga 55,000 na trucks po yan na may prangkisa po sa LTFRB. May franchise din pala sila. Opo. So kailan po ito, Chairman?
Yan pinag-aaralan ngayon kasi makikipag-ugnayan po kami sa Department of Agriculture. Kasi pati yung mga agri-trucks, no, para hindi ho tumaas masyado ang presyo ng transportasyon ng ating mga produktong agrikultura. So magko-compare po kami sa DA para yung mga trucks ng magdadala po ng mga agricultural products, masama po natin dito. Okay. So ngayon po Mayo, ano bang petsa na ngayon? Mayo 19 na. May hahabol ho ba within bago magkatapusan ng buwan? Yang sa bus at truck? Yun ang ating gusto, no, na mahabol natin itong buwan na to. Sana nga po, no. Tapos siyempre, maiinggit yung mga taxi, mga TNVS, yung mga Grab at tsaka sa mga motorsiklo. Meron din ho ba kayong magiging program sa ganon? Pinag-aaralan na po sila. Next in line na po yan. Mga gasolina na yan. Gas-fired. Pinag-aaralan na rin po yan. Yun, okay. Magandang tulong ho ito. Itong sinimulan ho natin sa mga jeepney drivers sa UB, nagsimula na ho ito, Chairman, ano? Opo, nagsimula na. A few weeks ago na po ito. Tuloy-tuloy na. Para kung may problema na, ayos pa na yung problema. Meron ho bang ito? May katapusan? May nakaset na kung hanggang kailan lang? Well, yung programang dinatag po natin, nasa agang may problemang fuel crisis po tayo, no? Hanggang end of the year, no? Para tuloy-tuloy po ang ating tulog sa ating transport sector. At saka, Jerry, ang kagandahan nito, simple na lang. Hindi gaya na ibang programa, medyo komplikado ang pagbaba ng ayuda. Tapos hindi pa lahat nabibigyan, no? For example, guidance service contracting natin, patapos na po yan. Pero hindi naman lahat nabibigyan ng service contracting, no? So at least itong 10 peso per liter discount, lahat po mabibigyan. At siguradong dahil yung may franchise ang bibigyan, kung sino lang yung tamang dapat na makatanggap ng ayuda, sila ang makakatanggap. At madali, hindi na kailangang pumila-pila pa at tumigil sa biyahe, pumila para makatanggap ng ayuda. Correct po. Tama po. Tsaka, yung mga ayuda natin, Jerry, one time lang, no? Ito, dire-diretso po to. Weekly, matatanggap po sila. Yung mga private vehicles na gustong sumingit dyan, hindi po pwede. Gumawa muna sila ng prangkisa. Chairman, maraming salamat sa update. Magandang umaga. Thank you, Jerry, sa pagkakataon. Salamat po. Chairman, Attorney Vigor Mendoza, LTFRB. Ayan, nako, kung may franchise kayo, at siguradong tiyak ninyong legal ang inyong pagbiyahe, ang inyong jeep. Ayan, hindi 10 pesos per liter. 30 liters per day. Naku, ang laking tulong nun. Ang laking tulong nun sa ating mga driver. Jerry Pa at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Kapopoy. 7-Eleven. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Martes, 19 ng Mayo 2026. Nardo na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Senado nag-convene bilang impeachment court, nag-adjourn na walang naganap na palitan ng liderato. Ilang pinuno ng komite pinalitan. Impeachment trial ni VP Sara posibleng simulan na sa Hunyo. Senator JV at Senator Mig Zubiri sumama na rin sa Senate Minority.
Senator Bato kumanta. Cayetano itinurong nag-udyok sa kanya na lumabas para maisakatuparan ang Senate coup. Senator Jinggoy at dating Secretary Bonoan pinakakasuhan ng DOJ kaugnay ng flood control scandal. At isang tomboy na nakit ng bata sa isang viral video sa Taguig, arestado. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Anthony Taberna, ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. alas 7:13 ang ating oras. Eto na, mamigay muna tayo ng pera. Dahil may nanalo na. Diyan sa Barangay 882, Callejon 3, Santa Ana, Maynila. RN6 Sherwin Alfaro. Sherwin, go, go, go! Yes, Ka Jerry, dito nga sa barangay 882 kung saan malakas ang nakikinig sa isa-isa-is. Ayun. Tatay Sandre, huwag mo harangan yung radyo mo, Sandre. Pakita natin. Yun ang kanyang radyo. Aba, talaga namang parang lumang-luma ang kalapitan ng radyo. Anong taon daw yan? Anong taong gawa? Taong ano po ito ginawa? Matagal na po masyado. Matagal na masyado. Para may tali pa yung mga yung pihitan, may ano? mga tali na yung kanyang pihitan para hindi na gumalaw. Nakatutok na yan sa sais. Ayun, yung taas. Ano yung nasa taas na yun? Yung hawakan? Handlebar. Handlebar. Ay, parang may mga nakausli na rin tali-tali. Kasi tinatali na rin to sa pader. Tsaka sa pag natutulog para hindi gumagalaw yung radyo. Pero malakas ba? Malakas. Kayang mapakinggan hanggang kapitbahay. Malinaw ang sa DCRS po. Tuwing maaga po yan nanonood. Yun. Nakikinig po. Dahil tignan mo naman na may daladalang salmon ang ating winner ngayong umaga. May salmon. Kayo po ba'y pinatatawag din? Ano ba yan? Kayo? Opo. Saan kayo pinatatawag? Sa hospital, di ba? Hospital po. Nakakalimutan. Medical certificate yan. Meron siya medical certificate yung si tatay na may Santa Ana Hospital. Bakit? Dito po Santa Ana. May bara kayo. Punto lang ugat ng puso ko po at dalawa po ang bypass. Barado. Yung barado. Puso ko. Ano daw, kailangan kayong bypass operation. Yun, bypass operation. Ba't bypass? Naku, delikado yun. Baka madali tayo ron. Huhulihin mo tayo doon pag bypass. Bypass. Yun, bypass. Baka mamaya dumating dito yung mga PDEA. Tati, pangalan nyo? Pangalan ko po Ramon Flores. Ramon Flores. Ayan. Opo, 70 years old. Bata pa, hindi halata. Nakikituloy ako dito sa kanila. Habang nagpapagamot. Dahil kanina nga sinabi ni Tatay Ramon na kailangan niya na maoperahan sa puso dahil dalawang ugat sa kanyang puso ang may bara at saka isang putol. May isang putol. May isa pang putol. Ito, may medical certificate po ako galing sa kabila sa hospital. At sabi na kinunari angiogram ako. Angiogram. Para malaman nila kung anong talaga diferensya ko. Ayun na nga, pero nalaman kasabay niyan yung kanyang pakikinig ng DCRH araw-araw. Nakikinig po ako araw-araw sa DCRH, si Anthony Taberna at Jerry Baha. At nahingi sana po akong tulong sa kanila at sa iba pang istasyon para maoperahan kayo. Maoperahan ako. Pero saan ho kayo galing? Kung kayo galing ako sa pangangalakal ng mga basura at karton at saka mineral water. Ganun ba? Paikot-ikot na po tuwing maga dito sa Santa Ana. Sherwin, sabi ni Tatay Ramon, nakikituloy lang siya dyan. Pero saan ba siya talaga nakatira?
Saan ba kayo nakatira? Etong bahay namin to, pinaghati-hati na namin dito. Namatay ang father ko, at nanay ko. Kaya nandito ako ngayon sa amin sa Santa Ana. Ang asawa ko naman po nasa bahay nila sa San Juan, Little Baguio. Sa San Juan. Magkalapit lang pala, no? Opo. Okay, Sherwin. O dahil Tatay Ramon, sino paborito mong announcer sa DZRH tuwing umaga? Si Jerry Baha, Antonita Bernang, gusto kong announcer para mapakinggan ko ang totoong balita tuwing umaga po. Ay, dahil paborito mo ang 2x2, ito meron kang 1,000 pieces. Ayan po para sa inyo. Maraming salamat po. At kailangan masagot nyo rin yung ating word of the day para makuha mo yung ating medium component. Samo. Ano kamot? Salmo. Samo. Ano raw? Isda ba yan? O ano? Samo po. Samon, may N. Samon, patawag, ipinatawag. Yon. Ipinatawag, Samon kayo ipinatawag. Dahil dyan meron kayong medium component. Hatid sa atin ng Astron, ang official radio set partner ng DZRH. Alagang Astron, alagang maasahan. Hindi po kasama yung nakahubad na lalaki doon sa kanan. Hindi At kasama syempre, yun. labas yung dibdib. At syempre meron ka ring grocery mula din sa ACS at sa DZRH. At syempre meron ka ring bangong ka-bloom ang Charm Fabricon Purple Eternity. Yan, mapapasayo yan, regalo ng ACS. At hindi na yan, syempre gagamitan ng Charm Fabcon ang pinakabagong disenyo ng DZRH t-shirt na mapapasa inyo rin, Tatay Ramon. Ang t-shirt ng DCR. Ang ganda, di ba? Tinan mo nga naman yan, oh. Talagang titig na titig si Tatay Ramon, eh. Sa katawan ko. Ayun, tinan mo nga naman. At maganda dyan, Sherwin, mailapit natin sa Operation Tulong natin kay Wonder Woman Miss May. So, Tatay Ramon, hihingi kami ng kopya ng iyong patawag. Yan yung iyong medical certificate. At contact details mo, i-refer ka namin sa Operation Tulong kay Miss May Binauhan. Maraming salamat po sa lahat mo nang tumutulong po sa akin para sa pagpapawala ng puso ko. Sige po, ayan nyo po at naway madinig ng ating mga kababayan inyong panawagan na kayo ay matulungan para sa pagpapagamot sa inyong puso. Yan. So, sa may mga problema ang puso dyan, kaya nyo na yan, malalaki na kayo. Pero yung kagaya ni Tatay Ramon, kailangan ng tulong, tutulungan natin yan. I-refer natin sa DZRH Operation Tulong. Rin ako sa pangkabuhayan, pang-araw-araw. Gusto ko po ganap buhay pa kahit papano. Siguro pagkagaling nyo na yun, no? Susunod na tulong naman yun kapag gumaling na kayo. Kaya sa mga nais manalo ng 1,000 pieces, laging tumutok sa DZRH. Baka na sa dating winner sa DZRH Malakash promo kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity. RH number 6, Sherwin Bat Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you! Thank you, Sherwin. Ating malakas promo at ang Charm Fabcon Purple Eternity. Kay Tatay Ramon, dyan sa barangay 882, Santa Ana, Maynila. Tuloy-tuloy ang ating balitaan at standby lang sa ating mga average reporters. Kayo na susunod. 7:20 ang ating oras. This time check is Viral video ngayon na isang tomboy na binubugbog ang isang 3 taong gulang na bata dahil nag-away sila nung nanay nung bata. Andiyan ba yung video? Pakita nga natin, Mother. Eto. Ay sus, Mariosep. Medyo binlurred na lang ho natin yung dahil yung 3 taong gulang na bata, ayun tinatadyakan. Nung una tinadyakan sa ulo, tapos sa katawan, tapos yung bata iyak ng iyak na nakahiga na ay sus, Mariosep. Dinagukan pa sa ulo. Ayan, tinadyakan ulit sa ulo. Mariosep. Ang laki ng katawan nung tibo ito, Jeric. Eto, may follow-up report ho dyan ng ating average reporter na si Giselle Regaport. Come in, Giselle! Jerry Limas Reyes ngayon yung isang lesbian matapos bugbugin nga yung 3 taong gulang na anak ng kanyang kinakasama. Grabe talaga sa grabe ka, Jerry. Nangyari yan
sa Barangay Western Biputan sa Taguig City. Aha. Sa viral video, makikita na sa kabila ng pag-iyak at pagprotekta sa sarili, pinagtatadyakan nga sa ulo at pinagsusuntok ng 28 anyos na si alias Carla, yung batang lalaki habang nakahigayan. Ayon sa Taguig City Police Station, pinagbuntungan ng galit ng suspect yung bata matapos yung away nila ng nanay nito. Sinubukan pang pumagitan ng ilang kapitbahay sa away na mag-live-in partner. Pero imbis na tumigil, hindi nilubayan ng suspect yung bata na nagtamo ng physical injuries. Sinaresto yung suspect matapos may magsumbong sa mga otoridad at mag-viral yung video ng pambubugbog online. Nasa gitna naman yung batang mabilis na isinugod sa ospital para sa gamutan doon. Nakaharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act yung suspect na isasalang. Napapitlag ako pag nakikita ko itong video kung paano tadyakan sa ulo nung, ay sus, Mario Josep, Maski ako, ka Jerry, yung suspect na yan, ang sabi ng Taguig CPS, isasalang na sa in-first proceeding sa Taguig City Prosecutor's Office. Pero yung nanay ng bata, wala ring ligtas yan sa asunto. Dahil ang sabi ng mga kapulisan, kakasuhan din ng child neglect and abuse sa ilalim. Nasaan yung nanay? Habang nangyayari ito, nasaan yung nanay? Walang impormasyon na inilabas yung mga otoridad. Pero bilang Jerry, parang nangyari kasi yan after nung away, malamang sa malamang naroroon din sa bahay. Ang kainaman na lang, may footage ng mismong pambubugbog. Bakit nagkaroon ng video? May kumukuha o may CCTV sila? Mukhang yung sa napanood kong video, mukhang may CCTV footage doon sa kwarto na pinangyarihan ng pambubugbog sa bata. Wala pa rin statement yung nanay hanggang sa ngayon, maging yung suspect, Jerry, kung iyan din ba yung unang pagkakataon na binugbog ng ganyan kagrabe yung bata noong lesbian na suspect. Kumusta na kondisyon ng bata? Siya ay ginagamot ngayon sa isang ospital sa Taguig City at nakatakda na i-turn over, Jerry, doon sa City Social Welfare and Development Office para sa proper custody and intervention. Wala namang masyadong naging pinsala yung bata sa katawan? Sige, i-follow up nga natin kung anong kondisyon ng bata. I-follow up natin kung gaano kagrabe yung tama sa bata. Kasi ang binabanggit lang dito sa report ng pulisya ay nagtamo ng physical injuries. Lalo na kasi yung tinitira kanina ng suspect. Sa ulo Kaya nga sa ulo, kung tadyakan ng ulo na nakatayo siya, yung bigat niyang yung laki ng tomboy, yung bigat ng paa niya, may puwersa, tsaka itinatapak ng ganun ibinabagsak ng ganun sa ulo. At sinusundan ng kanyang kamao doon sa ulo ng bata at sa mukha. Babalikan kita, Jerry, kung kumusta na yung kondisyon ng bata ngayon at gaano kagrabe yung kanyang tinamo na physical injuries habang siya nga ay nagpapagaling ngayon sa pinakamalapit na pagamutan doon sa kanilang doon sa Taguig City. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kawawang bata, Naku, kung mapapanood ninyo yung video, maaawa kayo. Ayun, dapat talagang tuluyan yung tomboy na yan, at yung nanay managot din sa kapabayaan. Samantala, ilang tsoper hindi na umaasang babalik ang presyo ng krudo. Talagang kailangang harapin natin ang katotohanan habang andyan ang problema natin sa Middle East. Talagang mananatiling mataas ang presyo ng krudo, pero andyan nga yung tulong ng gobyerno. RH9, Tina Lolasco. Come in, Tina! Yes, Ka Jerry, hindi na nga umaasa ang ilang mga tsuper na ating nakapanayam. Kasunod nga ng panibagong dagdag bawas sa presyo ng krudo ngayong Martes. Ayon kay Kuya Marlon, isang TNBS driver na maibabalik pa sa dati, hindi na daw maibabalik sa dati ang presyo ng petrolyo na bago pa man sumiklab ang tensyon sa Middle East na nagdulot nga ng krisis sa langis sa bansa. Kasunod nga ito ng muling pagtaas ng presyo ng gasolina na sa ika-4 na sunod na linggo sa mahigit piso
ang kada litro at sa diesel naman ay halos 3 sa kada litro habang tapyas presyo naman sa kada litro ng kerosene ay mahigit 2 pesos. Sa panayam ng DZRH kay Kuya Marlon, tuwing nagkakaroon niya ng oil price hike, madalas ay hindi na bumabalik na sa dati ang presyo nito at magkaroon man ng rollback ay katiting lamang. Kwento nito kung noon nasa 3,000 to 4,000 pesos ang kinikita niya bilang PNBS driver kada araw. Ngayon ay nasa 1,000 pesos hanggang 1,500 na lamang dahil nga sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Pakinggan natin si Kuya Marlon. Kaya rin na daan yung taas ng di ba? Ang dati yung presyo na sa 30-40 lang. Ngayon, di ba, yung taas ng saling 50, di na bumawa. Yung 80 rin, di na mabubayan. Oo. Sigurado, bababayan siguro, mga 5 piso masakit dyan. Magtataas sila ng mga 5 piso, 4 pesos ngayon. 1.20, walang 2. Ang bababa, 46, 56. So, diba? Wala na rin kami kinikita, kaya dito, diskapya na lang dito sa akin. TNBS, anong minamaneho ni Kuya Marlon, Tina? Oo, Grab. Itong si Kuya Marlon. Wala pang ayuda sa kanila sa gasolina dahil ang mayroon pala ngayon ng LTFRB sa diesel. May mga gasolinahan ka bang nakita na part na ng program yung nagbibigay ng 10 pesos discount per liter sa mga drivers ng jeep tsaka UB Express? Sa ating pag-iikot ay wala pa tayong nakita. Mukhang kailangan dagdagan pala yun, Damihan nila. At dagdag pa nga dyan ka, Jerry, ni Kuya Marlon, patuloy nga ang pagtaas nga ng presyo nga dito ng krudo. At kung siya daw ay papipiliin, dahil nga rin sa sinabayan ito ng gulo pa sa politika sa bansa, ay kung may pera lang daw siya, ay mas pipiliin niyang manirahan na lamang sa ibang bansa. Pakinggan natin si Kuya Marlon. Alam nyo, kung mayroon lang ka sobrang pera, magmamigrate na ako yung sa Pilipinas. Totoo po yan. Gulo, walang unity. At sila away-away. Dahil sa kalumingon ang gulo. Totoo po yan. Ang hirap sa atin. Tugal na tayo dito sa Pilipinas. Parehas din ito ng sentimiento ni Tatay Parikel naman, isang jeepney driver na kahit 5 umano ay hindi nakakuha ng ayuda o fuel subsidy sa pamahalaan. Ayon kay Tatay Parikel, hindi na niya sinubukang kumuha pa ng ayuda. Bukod kasi sa haba ng pila, ilang kasamahan daw umano niya ang namatay dahil sa pagpila at hindi naman sapat ito kaya mas pinili niyang pumasada kaysa pumila. Sa kabila nito, patuloy namang umaasa si Tatay Edgar na isa ring jeepney driver na ating nakapanayam na may magagawa pa rin ang pamahalaan at babalik sa dati ang presyo ng langis. Ito, si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, presyo ng langis sa mga gasolahan sa Shaw Boulevard. Silipin nga natin ang presyuhan. RH52, Eniel Parosa. Kami na, Eniel! Babalikan natin si Eniel. Si Val, ito na si Val. Tungkol doon sa BARM Education Minister na sinibak dahil sa anomalya. RH5, Val Gonzales. Kami na, Val! Jerry, mula ngayong araw ng Martes, Mayo 19, ay sibak na sa pwesto bilang Education Minister ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, si Minister Moaguer Iqbal. Ito ang laman ng kautusan na nilabas ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa kay Iqbal bilang pinuno ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education o MBHTE. Ang pagkakatanggal kay Minister Iqbal ay kasunod ng resulta ng Special Audit Report na isinagawa ng Commission on Audit o COA na may kinalaman sa manoy-manomalyang pagbili ng 2.2 bilyong pisong halaga ng education at training materials. Batay sa 2 pahinang kautusan na pirmado ni Chief Minister Makakuwa, inutusan si Iqbal noong Mayo 11 na agad magsumite ng kanyang irrevocable resignation hanggang kahapon Mayo 18 at kapag hindi sumunod ito, turing na ito na kusang nagbitiw sa pwesto. Kabilang sa mga grounds ng pagtanggal sa pwesto kay Iqbal ang nakasaad sa COA audit
na hindi nagpataw ang MDHTE ng liquidated damages na mahigit 1 milyong piso para sa 520 araw na delay sa 30.9 milyong pisong proyekto ng small armchairs para sa primary school learners. Ang 53 kontratang nagkakahalaga ng 1.95 billion pesos na iginawad kahit may material defects sa procurement process, at ang 73 disbursement vouchers na nagkakahalaga ng 2.24 million pesos na binayaran naman ng buo kahit kulang ang mga kinakailangang dokumento. Dahil dito, sabi ni Makakuwa, na naglabas ang COA ng initial notice of disallowances at inaasahang sa susunod na mga araw ay may karagdagan pang ilalabas tungkol dito. At dahil aniya sa bigat ng natuklasan at sa laki ng halagang sangkot, nanganganiba niya ang good and moral governance ng BARM at seryosong naapektuhan ng tiwala ng publiko, kaya't wala na aniyang dahilan para manatili pa sa pwesto si Minister Iqbal. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val. Balikan natin si Edniel dyan sa Shaw Boulevard. Mga gasolinahan dyan. RH52 Edniel Parosa. Kami, Edniel. Jerry, unti-unti na sana nag-i-stabilize yung presyo ng langis, sabi ng mga tsuper dito. Pero dahil sa panibagong round ng halos 3 pesos na oil price increase ngayong umaga, sumampa na ulit sa 80 pesos per litro, mahigit pa. Abitahan ng krudo at maging ng gasolina dito sa lungsod ng Mandaluyong. Sa pag-ikot ng DZRH News, nakita natin 80 pesos 70 sentimos ang diesel ng Petron, 80.21 sa Sea Oil, 82.70 sa Uni Oil, at 85 pesos 10 sentimos sa Shell. May mga mas mura ng kakaunti pero pinos-piso lamang ang diferensya. Problemado tuloy ang mga nakausap nating driver ng jeepney na nagterminal dito sa EDSA Crossing kung paanong diskarte na naman ang kanilang gagawin. Sabi ng mga nakapanayam ng DZRH News, si Mang Dante, Kuya Lito at Kuya Jupiter, na pa mga biyahe hanggang Pasig at hanggang Rizal, mag-adjust na lamang sila sa oras ulit ng kanilang pumasada. Pakinggan natin sila. Ano lang yan 76.5 sa petrol. Ngayon, 80 na naman. Malaki na naman kawalan sana po sa kita to. Ay, ano na naman diskarte yung gagawin nyo niyan? Ay, dagdag na ng oras, sir. Pag kumita ka ng konti, okay lang. Talagang gano'n eh. No choice. Wala naman kami magawa. No choice. No choice talaga. Edniel, mga jeepney drivers pala yung mga nakausap mo. Wala bang ano dyan, yung kasama sa mga gasolinahang may 10 pesos discount? May mga gasolinahan dito, Jerry, na may diskwento, ano? Yung nakita natin yung Uni Oil, yung Shell at saka Sea Oil. Oo, 10 pesos. Kasama sa may mga sila yung mga may special diskwento para sa mga PUV. Pero alam mo, Jerry, itong mga binabagit kong sa ngayon ng gasolinahan, meron na talaga silang ganitong class ng promo kahit wala yung sarili nila. Sarili nila. Oo, Hindi, sarili nila. bukod yun, yung sarili nila, bukod pa yung sa LTFRB, bukod pa yung sa gobyerno na 10 pesos kasi yun, babayaran ng gobyerno yun. Wala pa dyan? Wala pang kasama dyan? Hindi pa nila alam yun? Pinapakinggan ko yung interview mo kanina, wala rito eh. Tsaka yung sabi kasi ni LTFRB chairman, may mga indicator, di ba, doon sa mga may mga streamer daw na nakalagay. Oo, na pwede. Wala kaming mahanap so sige nga, sa projectin nga natin yan kung nasaan. Halimbawa, dyan sa Shaw Boulevard. Gaano kahaba yung Shaw Boulevard, gaano karaming gasolinahan dyan, ilan yung kasama sa program. Mukhang yun ang kailangan dagdagan eh, no? Tama ka, Jerry. Lalo pat kagaya ngayon, ang for the past 2 weeks, medyo bumababa na eh. Naramdaman din naman yun ng mga tsuper. Kanina nga sa soundbite natin, 77 na lang. Kaya lang, dahil nga sa panibagong round ng increase, matakay mo na pagkakaroon ng increase halos 3 pesos. 80 agad yung ipapakarga nila, kaya malaking bagay yan. Tsaka sa binabanggit nilang presyong yun, ibig sabihin, hindi pa nila natikman yung 10 pesos discount. Wala pa. Oo. Kaya nga. Wala pa. Oo.
Although siyempre, narinig mo naman yung mga tropa nating chopper, appreciative naman sila doon sa sana na bumababa ng presyo ng krudo, kaya lang tungkol doon sa discount, wala pang nababanggit. At tayo mismo, wala pa tayong nahagip na mga may marker ba na mga gasolina na meron silang ino-offer diskwento. Wala sa LTFRB. In fact, mabanggit ko lang din ka, Jerry, bago ko magpaalam, yung service contracting program ng Department of Transportation, marami na yan sa mga kalsada ngayon. May makikita mo yung mga tarpaulin sa harap, pero dito sa rutang ating binabanggit, itong buong terminal ito, wala sa kanilang sumama doon sa service contracting program dahil yan kanilang binabanggit, lugi raw sila doon sa diskarte sa scheme na LTFRB. Alam mo ba, Jerry, kung saan sila sumali? Service contracting din, pero hindi ng gobyerno. Concentric, isang BPO company, inukupahan sila dito sa terminal. May mga certain units na inupahan para magatid ng mga empleyado ng BPO company mula dun sa mga locations dito sa Metro Manila. Yun ang kanilang sinaliham dito sa EDSA Crossing, Jerry. Okay. Mula rito sa EDSA, bahagi pa rin ang lungsod ng Mandaluyong. Ako sa Edniel Parrosa, Razor H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Thank you, RH Reporters. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:42. Balita sa DZRH. Pangunahing balita. Sa ilan pa nating mga balita, pinaghahanda ng Department of Energy ang mga Pilipino sa posibilidad ng mas marami pang rotational brownout ngayong taon. Ayon sa DOE, ito'y dahil sa posibleng magpatuloy pa ang yellow and red alerts ng mga power grids ng bansa sa mga susunod na buwan kasabay ng banta ng El Nino. Sinabi ni Energy Undersecretary Felix William Fuentebella, kahit inaasahang bababa ang demand ng kuryente sa panahon ng tagulan, nakikita pa rin nilang posibilidad na magtuloy-tuloy ang mga alerto sa power grid. Nagbabala naman si Energy Yusek Rowena Guevara na maaaring magdulot ng pagtaas sa singil sa kuryente. Ang mga grid alerts at maramdaman ito ng mga consumer sa kanilang mga billing sa susunod na buwan. Pansamantalang nakalaya ang NBI volunteer driver na si Mel Oragon na itinuturong suspect sa nangyaring putukan sa Senado. Ito'y matapos siyang makapagpiyansa ng 116,000 pesos para sa mga kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act at direct assault. Magugunitang kinumpirma ng Southern Police District na nagpositibo sa powder burns o sa gunshot residue test si Oragon na agad inaresto matapos ang pamamaril. Una nang nilinaw ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na hindi nila opisyal na tauhan ng suspect, kundi volunteer driver lamang na siyang naghatid ng kanilang mga tauhan sa GSIS compound. Nag-convene na ang Senado bilang impeachment court kahapon kaugnay sa isasagawang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos mapanatili ni Senate President Alan Peter Cayetano ang pamumuno sa Senado sa kabila ng mga haka-hakang patatalsikin ito sa pwesto kasunod ng kaguluhan. Ayon kay Cayetano, magpapadala ang impeachment court ng writ of summons kay VP Sara at tinatasan na maghain ng kanyang sagot sa loob ng 10 araw at magpakita sa impeachment court kapag siya'y ipinatawag. The court having been recognized, the court having been organized, and the articles of impeachment having been presented, let a writ of summons be issued to the Vice President Sara Zimmerman Duterte, who is directed to file her answer within a non-extendable period of 10 days from receipt, pursuant to Article 7 of the Rules of Procedure of Impeachment Trial. She is directed to appear before the session hall of the Senate of the Philippines upon notice. Senate President Alan Peter Cayetano. Nag-adjourn ng sesyon ng Senado kahapon nang walang nangyaring pagbabalit ng liderato. Ito'y sa kabila ng mga ugong na umano'y panibagong leadership change sa mataas na kapulungan ilang araw matapos na mahanal si Senate President Alan Peter Cayetano. Gayunman may mga pagpapalit na sa chairmanship ng ilang komite
Una rito ay pinabulaanan ni Cayetano ang kumakalat na impormasyon hinggil sa posibleng pagpapalit muli ng liderato. Inaasahan namang sisimula na sa Hunyo ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa panahon ng congressional break na magsisimula sa June 5, kahapon nanumpa na bilang senator judges sa mga senador sa harap ni Cayetano maliban kay Senator Bato de la Rosa. Nilinaw naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na ilalaan sa pagsusubmite ng mga pleadings at pre-trial proceedings ang 2 linggong palugit matapos maitatag ang Senado bilang impeachment court. 7:51 ng ating oras. Ang galing! Sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2x2. 2x2. Ay, birthday pala ni Ed Montilla. Aba, ay happy birthday Sir Ed Montilla ng Easy Rock and DZRH Drama. Saka kay Attorney Ronnie Heron, magandang morning. Kumusta ba? Wala ba tayo dyan? At kay Kuyang Jerry Asuncion, ayan, laging nakatutok 24 oras. Wala ba tayo dyan? Kaselo Lagmay na lagi ring nakasubaybay dyan. Tsaka tulad nitong si Kuyang Jerry Haspio. Ayan, magandang morning. Baka may kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay ho, tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology, may aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Kuyang Elmer Ngo, magandang morning. Ganon din kay Kuyang Ninong Ramel Sitin, kumusta ba dyan sa ASEA? Ayan, marami ba? Fully book ba ang ASEA ngayon? Ang best-selling 7-seater SUV ng Cherry Auto Philippines, ang all-new Tigo REV Luxury Edition SUV ay nakapagtala po ng best-in-class fuel efficiency rating na 84.28 kilometers per liter gasoline equivalent matapos ang fuel eco run ay sinagawa ng Department of Energy. Ito lamang 2025. Batay sa resulta po ng pagsusuri ng DOE, nanguna itong Tigo REV LE sa mga sasakyang sinuri sa mga kategoryang plug-in hybrid, hybrid, diesel at gasoline. Ang Tigo REV LE ay may 1.5 liter turbocharged engine at may pinagsamang electric at hybrid driving range na 1,400 kilometers sa isang full tank at charge. Meron din itong iba't ibang safety and driver assistance features kabilang ng advanced driver assistance system, adaptive cruise control at 540-degree camera system. Sa halagang 1,548,000 pesos ay maaari ka nang makabili ng matipid at reliable na 7-seater SUV ang Cherry Tigo REV LE. Kaya ano pa hinihintay nyo? I-test drive na yan! Woo! Kabilis ng oras, ano? Talaga naman. Habang tayo ay nakatutok at ito pa lang si Senator Bato de la Rosa ay umamin na personal siyang hinimok ni Senator Cayetano na magpakita sa Senado para magkaroon ng leadership change. Talaga namang ang lahat ay dyan pa rin nakatutok. Kabilis ang oras. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na! Growing up in the heartland, Jackie gonna be a football star. This time check is